Kung ang coins ba ay hindi dumidikit sa magnet, yan ba ay palatandaan na ito ay may halaga na? At iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, laging ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay. Ngunit bago po yun, shout out kay Nobo Lucas na atin pong masugid na taga-subaybay. Ang katanungan po ng isa nating masugid na taga-subaybay, ang sabi niya, "Hello sir, kung ang coins ay hindi dumidikit sa magnet, ano po ba yun at may halaga na ba ito?" So, hindi ko na po nilagay ang kanyang pangalan dahil alam po naman na hindi ito real account niya. Ngunit ang mahalaga ay masagot po natin ang kanyang katanungan dahil marami din po tayong subscriber na isang alahero at nangongolikta na po ng coins. So, sa kanya pong katanungan, kung ang isa daw bang coins ay hindi dumidikit sa magnet, ano daw ba yun? At ito daw ba ay may halaga na? Shout out sa iyo, kaibigan. Nais ko pong malaman nyo na hindi po porke dumikit o hindi po porke hindi dumidikit sa magnet ang isang coins, ito po ay may halaga na. Bakit? Dahil unang-una, lahat po ng precious metal ay hindi dumidikit sa magnet. Tulad po ng gold, silver, platinum, rhodium, palladium. Hindi po yan dumidikit sa magnet. Ngunit, nais ko din pong malaman nyo na marami din pong metal na hindi naman precious na hindi din po dumidikit sa magnet. Tulad po ng alloy, aluminum, tanso, tingga. Yan din po ay hindi dumidikit sa magnet. Kaya hindi po pwede na isang batayan ay kapag hindi dumikit sa magnet ang coins, may halaga na. Hindi po yan ang batayan. Sapagkat kung yan po ang iyong pagbabatayan, yan po ay lagi kang makakakuha ng fake na coins. Sapagkat napakarami pong coins na hindi naman nga dumidikit sa magnet. Ngunit wala naman pong halaga. Ngayon, nais pong malaman nyo na hindi lamang po sa alahas na ginto, kwintas, singsing, ginagamit ang asido. Ang asido at bato, ginagamit din po yan ng mga lehitimong alahero na nagiginto pilak sa lahat ng coins. So kapag po hinawakan namin ang coins at duda po kami sa pagkametal, ginagamitan po namin yan ng asido. Sapagkat marami din pong coins na tinutubog lamang sa silver. Yung iba naman, binabalutan din po, ina-sprayan ng ginto. Ngunit, pagdating po naman sa asido, hindi po yan makalulusot. At kung ang iyo namang coins ay hindi dumidikit sa magnet, ngunit kulay dilaw, malalaman mo rin pong tanso yan kapag ginamitan niyo po ng asido. Kaya po, higit sa lahat, kung mamimili ka ng coins, gagamitan niyo po yan ng asido. At ang precious metal, hindi po yan tinatablan basta-basta. Hindi po yan tinatablan ng asido. Para din pong gold, ang precious metal, ang mga coins, para din po yung gold na alahas at para din po yung silver na alahas kapag pinagkumpara niyo po ng pag-asay. Yan po ang pinakang sekreto niyan. Kung paano inaasay ang gold na alahas, ganun din po ang mga coins. Kaya kapag pumasa po sa yung acid test, ang isang coins, automatic, 100%, yan po ay may halaga. Ngunit, kung hindi naman po pumasa sa yung asido
ang coins, wala po yang halaga. Tinuro ko na po sa inyo ang sekreto sa pagtingin ng coins. Isa po yan sa top secret para malaman mo na ang isang coins ay may halaga. Ngunit ulitin ko ulit sa inyo, may mga coins din po na kahit po walang halaga ay hindi din tinatablan ng asido. Kaya tayo po ay may mga video ng nauna kung paano malalaman na ang isang metal ay anong klase sa pamagitan po ng asido. So nawa po sa katanungan ng ating kaibigan ay nasagot po natin ang kanyang katanungan. Sa mga bagong dating, kung nagustuhan niyo po ang ating channel, pakisubscribe niyo po. Pakilike niyo po ang notification bell, lagay niyo po ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, pakilike, pakishare sa ating mga kaibigang mahilig po sa barya. At uulitin ko po sa inyo, sa lahat po na nagtatanong kung ako ba talaga ay coin hunter, 1,000,000% coin hunter po ako. At 1,000,000% kaya ko pong patunayan sa inyo na tayo po ay eksperto pagdating po sa coins. Hindi lamang sa alahas, maging sa coins, sapagkat ang ginto pilak, number 1, isa po yan sa hinahunt namin ay ang mga coins na may halaga. Kaya kapag ang isang nagiginto pilak ay inayawan ng isang coins, hindi, wala po talagang halaga yan. So, kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. At kung may gusto kayong mabilis na kasagutan sa inyong mga request sa akin, meron po tayong FB page, More Than Treasure. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ang trabaho ko, pagkilapis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak, ikaw sa loob, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asalyan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan ng ginto, agad ang alahero, eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.